Magandang tanghali po, oras na para sa may init na balita. Patuloy na nananalasa ang bagyong Glenda sa ilang bahagi ng Luzon. Alamin na natin ang pinakasariwang update sa lakas at kilos ng bagyo mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Magtani. Salamat, Pia. Nasa bahagi na nga ng probinsya ng Bataan ang Typhoon Glenda matapos itong magdamag ng manalasa sa Metro Manila, Calabarzon at Bicol Region. Sa ngayon, nananatili pa rin ang storm signals sa maraming lugar sa Luzon. Signal number 3 dyan sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Cavite, Lubang Island, Pangasinan at dito sa Metro Manila. Signal number 2 naman dyan sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Southern Aurora, Northern Quezon kasama ang Polillo Islands, Laguna, Batangas, northern parts of Occidental and Oriental Mindoro. Habang signal number 1 naman dyan sa Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Quirino, rest of Aurora, Camarines Norte, Marinduque, rest of Occidental and Oriental Mindoro at Calamian Group of Islands. Huling namataan ang mata ng bagyo dyan sa may probinsya ng Bataan at bahagyang humina ang bagyong Glenda dahil may lakas na itong aabot pa rin pero malakas pa 140 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong nasa 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At base sa track ng The Weather Company at ng Pag-asa, inaasahan na lalabas na ng kalupaan ng Luzon ang sentro ng bagyo mamayang hapon. At kung makikita po natin ito ay mamayang hapon, nandito na sa may West Philippine Sea at bukas ng umaga, posibleng nakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility kung hindi magbabago yung kanyang pangkasalukuyang bilis. Ibig po sabihin nito, pagdating ng gabi mamaya, halos wala ng ulan? Pia, dito sa ating wind map, makikita natin na ito yung sentro ng bagyo habang lumalayo pero meron pa ring hangin na siyang magdadala ng mga pag-ulan. Kaya Pia, posibleng hanggang mamayang gabi, may mga pag-ulan pa ring maranasan. Hindi lang dito sa Metro Manila, kung hindi sa malaking bahagi ng Southern Luzon, diyan sa may western section ng Luzon, hanggang dito sa may Mimaropa. Kaya doon po sa ating mga kababayan, maging mapagmatsyag pa rin po at I am ready dahil may mga pag-ulan pa rin. Pero yung hangin, Pia, unti-unti na yang hihina. O kasi Magtani, kanina talagang napakalakas ng hangin. At actually, kinukumpara siya doon sa Bagyong Milenyo. Parang yung huling naranasan natin na ganun kalakas na hangin dito sa Metro Manila ay nung Milenyo pa ho. Tama po ba? Magkasing lakas ba talaga? Or parang mas malakas ho ba ito? Mas malakas itong Bagyong Glenda, Pia, kaysa doon sa Bagyong Milenyo na dumaan noong 2006. So halos magwawalong taon na, ito yung track nitong Bagyong Glenda at yung kulay green naman, yan yung track ng Bagyong Milenyo. Si Milenyo kasi nung tumama sa Metro Manila, 130 kilometers per hour yung kanyang taglay na hangin. Samantalang itong si Glenda ay 150. So mas malakas yung Bagyong Glenda pero makikita mo halos parehas ng track. Siguro ang pagkakaiba lamang Pia ay mas handa yung mga tao ngayon dito sa pagdating nitong bagyong si Glenda na mas malakas. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Magtani.